No. Ito pag-usapan natin. Masamang balita, mga kababayan. Ano masamang balita? Hindi daw mai-impeach itong si Sara Duterte. Hoy, totoo ba yan, GP, na hindi matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte? O hindi mai-impeach sa Senado itong si Sara Duterte? Well, mga kababayan, bago tayo mag-react dyan, ay pakinggan muna natin itong isang pahayag ng kaibigan natin kung bakit, mga kababayan, ay sinasabi po nila na itong si Sara Duterte ay mukhang hindi daw po may impeach. Pakinggan lang natin. Gandang hapon mga kayayam. Meron akong nabalitaan. Hindi daw may impeach si BP Sara. Aha. Malungkot Hindi siya may impeach. Bakit kaya, mga kababayan, hindi siya may impeach? Palagay ko, alam nyo na kung bakit. Pero ano lang to mga kababayan, may konting halong biro lang din to sapagkat siguro kaya nasasabi nila dahil may lumabas na balita, mukhang napaganda pa ng konti yung pag-delay nitong si Senate President Chis Escudero sa impeachment trial ni Sara Duterte. Bakit kanyo, mga kababayan? Itong si Sara Duterte ay nagsalita na, mga kababayan, dahil hindi raw siya may impeach. Mukhang hindi nga may impeach talaga dahil baka mauna pa yung pagtawag, mga kababayan, or yung pagkakahuli nito doon sa ICC. Bakit? Mukhang nasa listahan din po, mga kababayan, at yan mismo ay pahayag ni Sara Duterte. Na ako sa listahan, daghan kaayo ni na naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko kay pag-abot na ako dito, natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa akong mabisita kada adlaw. Giundang nila pag manilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang una-una ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsa ginabuhat sa kaso na ginubuhat nato sa kaso ni Shoutout sa BMB family. Sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay itong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karama. Naabo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usa sa ila. Alam, ang ganda ng tawag niya kay Senator Bato talaga. Tapos kay Karamat, mga kababayan, mga General, Albayalde, di ba? PNP Chief. Pero kay Go, tawag niya lang kay Bongo. Makulit ka talaga, Sara Duterte, no? Talagang galit ka kay Bongo, no? Hindi man lang niya binanggit na Senator Bongo. Talagang si Bongo lang. O ayun, mga kababayan, tama po kayo ng sinabi. Mukhang itong si Sara Duterte nga ay mas mukhang mauuna pa ang paghahain ng arrest warrant sa kanya or warrant of arrest ng ICC sa kanya, mga ka-GP Natics, kesa doon sa kanyang impeachment. Pero sana magsabay, habang siya po ay nasa impeachment trial at pagkatapos nito or hindi pa natatapos ay inaaresto na itong si Sara Duterte doon sa Senado. Ang sarap sigurong tingnan nun. Diba? Siyempre lahat mga kababayan, kung isipin mo pa lang, si Sara Duterte mag-Laila de Lima, hulihin din doon sa Senado. Aba, kakahiya yun. Diba? Vice President, hinuli ng ICC habang siya po ay nagtatrial ng impeachment. Habang siya ay tinatrial sa kanyang impeachment. Ma'am Emily Sipagan, thank you for supporting the PBBM administration watching from Massachusetts. Thank you so much po. Long time no see, Ma'am Emily. Edward Zon Punzalan, hi Idol JP.
Maria Teresa Raza, good evening ka GP, nakauwi ka na po. Welcome back, salamat po. Thank you rin Ma'am Emily Sipagan sa pag-share ng blessing mga kababayan. Sabi ko nga ba hindi talaga magtatagal, 'di ba? Isa sa mga sabi ko nga sa inyo isa po talaga sa mga primary suspect diyan sa ICC ay itong si Sara Duterte. At sinabi niya naman na ito ay kanyang nakita, mga ka-GP Natics, nung siya po ay nandoon sa dahig. So hindi na siya nagtaka dito, hindi na siya nabigla. Pero tayo, mga kababayan, inaasahan na rin natin yan. Ako actually, sabi ko nga mauuna pa si Sara Duterte kaysa doon sa ibang mga akusado. At masaya yan kapag siya po ay hinuhuli habang iniimbestigahan ang kanyang impeachment doon sa Senado. Tapos uhulihin bigla, no? Mga kababayan, siguro mas tutok tayo dyan sa pagkakahuli kay Sara Duterte kaysa kay Digong Duterte. Pero, syempre, ang katanungan dyan, mga kababayan, kasi itong si Amy Marcos, sabi niyang ganon, haharangin niya daw. Kapag hinuli ng ICC or ng Interpol, itong si Sara Duterte, ay haharangin niya. Oy, hanggang saan kaya ang kakayanin nitong si Babalina? Di ba, Lulu? Hanggang saan kaya niya kaya ang kapatid niya? Dahil yung kapatid niya, napapansin ko, si Pangulong Bongbong Marcos, sobra nang naiinis at napipikon sa kanya. Sa kanyang mga pinaggagawa. Di ba? Yung naglabas siya ng kanyang findings na kesyo itong mga opisyal daw ng gobyerno ay kailangan kasuhan at pinakasuhan nga nitong si Amy. Alam natin na talagang bias Diba? Palagay ko mga kababayan, unahan na lang. Sino ba ang mauuna? Huhulihin ng Interpol or ng ICC si Sara Duterte or siya ay ma-impeach bilang vice-presidente? Nakakatuwa, kahit saan panalo po tayo dyan. Sabi ni Nelson Tolin, ihaharang niya yung baba niya. Itutusok niya kaya kanino, mga kababayan. Pero, syempre, pag nandyan si General Torre, ay, wala pa rin yan, mga kababayan. Anong magagawa nila? Di ba? Sabi ni Ma'am Rowena Reyes, ang tagal para manahimik na ang taong bayan. Ako gusto ko rin yan, mga kababayan. Naantay ko yan. Di ba? Alam natin kapag si Sara Duterte o yung mga Duterte, mga kababayan, ay wala dito sa Pilipinas, tahimik ang Pinas. Pero pag nandito, magulo. Napakasinungaling pa, wala daw siyang i-endorso. Aba, nag-ikot na nga sa Maynila, nag-ikot sa mga senador, mga kababayan, i-endorso niya sila Amy, i-endorso niya sila Camille. Yun ba ang walang i-endorso? Napakasinungaling. Sabi ni Ma'am Emily Sipagan, ang gulo ng election period. Continue protecting and supporting the candidates that are against China. Correct, mga kababayan. Siyempre doon tayo sa yung interest ng taong bayan, ng nakararami. 'Di ba? Bakit natin ipagtatanggol o bakit natin iboboto yung mga tao na pinoprotektahan yung China? Doon tayo sa mga taong nakikipaglaban para palayasin, para kundinahin ang China. Hindi yung tao, mga kababayan, na tumatanggap ng pera at tumatanggap po ng pondo galing sa China. 'Di ba? Sabi ni ordinaryong vlogger, siya ay may balimbing. Matagal na. Pero wala talaga akong tiwala dyan, mga kababayan, dahil sa inggit. No? Hindi ko talaga, sana may lumabas na isa talaga na magsasabi, itong si Amy ay hindi talaga Marcos. Sabi ni Maria Teresa Raza, yes, napansin ko mukha ni PBBM, inis siya doon sa ambush interview sa kanya. Correct. Ako din, napansin ko yun, no, sinabi niya, well, everybody's entitled to their own opinion. Pero, nakita nyo yung mukha ni PBBM, mga kababayan. He is very dismayed. Diba? Dismayado talaga.
ay hindi talaga siya sang-ayon doon sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Sabi ni Elmer Nabio, IGP natupad din ang kasagutan ng Pilipinas sa pag-uusig ng ICC yang si Duterte, bato, and go to jail. Malapit na. Di ba? Pag nakuha, mga kababayan, ng ICC si Bato, si Bongo at si Sara Duterte, siguro, mga kababayan, wala na. Di ba tayo mananahimik na kahit papano, konti na lang kasi wala nang power yung mga matitira, di ba? Wala na silang kakapitan. White Knights, hello lakay, long time no view na imbang